Maricel Halili, So, TV5. eto na mga kababayan. Good morning, Yusek. Ma'am, may we have your reaction Ito, about matindi the ito. statement of Hanelet Avancenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country. There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, there had been speculations about the President's health lately. Kamusta na po ang Pangulo? Kung makikita niyo po, yan naman po ay talagang pinapakalat, siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapasin niyo po, siguro po, kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting, kasama po kami. At sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At ang Mga kababayan, ayon na rin sa mga ibang komentarista mga kababayan na dapat daw ang magsasabi dito, doktor, hindi si Aling Claire, hindi si Manang Claire kasi mas may credible kasi mga kababayan pag doktor ang nagsasabi at nagpapaliwanag. Ang mga comment dito, bakit doktor ka ba, Manang Claire, na ikaw yung magsasabi na ganito, ganyan? Yun pa yung mga komento ng mga ibang komentarista at ng mga analysis dito, mga kababayan, kasi nagpapaliwanag si Manang Claire, hindi naman siya doktor. pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan. O mga kababayan, isiningit na naman yung EJK. Ang tinatanong po, yung nangyayaring kidnapping. Mga kababayan, ba't ganon? Manang Claire. Parang yung yung dito, kay yung mga kasagutan mo. Nandito yung isa ring kabilang iniisip mo, yung isa si Duterte. Ano yun, meron po kayong Duterte disease syndrome. Ba't ganon? Ba't lagi yung sinisingit si Tatay Digong sa mga banat nyo? Dapat ganyan. Ang tinatanong dito yung sa kidnapping po bakit lumalala? 'Di ba mga kababayan, bakit nyo isisingit yung EJK? O kayo po mga kababayan, o lahat ng mga sinasabi ko, mga panaginip ko lang ito kasi nanaginip ako kagabi na meron akong napanood na spokesperson na laging sinisingit si Tatay Digong. At kung ano yung sagot, at kung ano yung tinatanong, iba yung sagot. Magandang umaga mga kababayan ko at mga mahal kong mga taga-subaybay. Once again, good morning sa inyong lahat. Ako po si The Wonder sa Philippines. Ngayon po ang ating pag-uusapan mga kababayan ay itong viral na naman na issue tungkol po dito sa kalusugan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dahil kasi meron po kasing kumakalat na video na nakita naman natin na talagang pati mga mainstream media ay naibalita na rin po ito. Dahil dito sa dumudugo na gilagid ng Pangulong Bongbong Marcos. At marami pong mga kumalat na mga speculation, mga sari-saring mga opinyon ng taong bayan na bakit ganito, ganyan, kumusta na ba ang Pangulo, okay pa ba ang kalusugan nito, mga ganyan po. At may mga talagang kumakalat na ang sanhi daw po ng pagdurugo ng kanyang gums. Lahat ng mga sasabihin ko dito mga kababayan ay ayon po sa video. Lahat ng mga sasabihin ko mga kababayan, disclaimer lang po, ay mga panaginip ko lang po ito. Ang tanging bibigyan natin ng mahalagang reaksyon at panahon, itong video na
press con ni Aling Claire o inyong Manang Claire na talagang tila meron na naman pinapatamaan ito, mga kababayan. At tinanong kasi itong interview ni Hanilet Abansenya na asawa ni Pangulong Duterte na kinokongratulate niya itong nangyayaring kidnapping po sa bansa. Kasi alam nyo mga kababayan, talagang sa mga panahon ngayon, yung mga negosyanteng mga Chinese ay talagang kinakabahan sila at nagdudulot ng mga katatakutan dahil po sa mga nangyayari, dahil ilang beses na po nga nagkaroon ng mga kidnapping. Talagang natatakot po sila ngayon. At ngayon po mga kababayan, si Hanilet Abansenya, merong reaction dito na tila daw, kumbaga, nag-congratulate si Hanilet Abansenya. Pero, yung pagkaka-explain ng media ay para daw sarcasm mga kababayan. Ito po ang twist. Tila na inis po si Manang Claire na tila grabe itong mga kasagutan ni Manang Claire na dapat ang kanyang mga tirada dito ay mahinahon at hindi po naghahanap ng ng away. Kasi sa mga sagot ni Manang Claire talagang pinapalabas niya na ang mga Duterte nung panahon ng kanyang panunungkulan ay puro patayan, mga EJK. At dito po, kinakabit niya palagi yung si Pangulong Duterte. Sabi nga ng isang komentarista, si Manang Claire, parang may Duterte disease syndrome na yung isang utak niya dito at dito, yung gitna si Pangulong Duterte na lagi niyang sinisingit si Pangulong Duterte sa kanyang press con para magkaroon ng viral issue, mga kababayan. Ito rin ang napapansin ng mga kababayan natin, bakit ba laging dinidikit ni Manang Claire itong si Duterte, ang ating Tatay Digong. Ito po yung komentarista na si Kabatas natin, mga kababayan, na parang si Aling Claire ay merong Duterte disease syndrome, mga kababayan, kasi wala siyang ibang mabanggit kundi Duterte. Mga kababayan, so pakinggan po natin itong press con na ito kasi matatawa kayo, mga kababayan. Yung tinatanong hindi yung sagot na hinahanap natin. Pakinggan nyo po ito, mga kababayan. Disclaimer lang po ha. Lahat ng mga sasabihin ko at mga opinion ko ay mga panaginip ko lang kagabi para walang issue. Approve? Ayan. Ito na po ang inyong Manang Claire na nung nakaraan ay viral din ito na talagang sinupalpal po ng Net25 tungkol dito sa pulburon issue na ito, mga kababayan, na tila nagalit ito at parang makikipagsuntukan ito sa Net25. Supladahan dito sa Net25. Grabe, talagang mainit talaga pag si Manang Claire. Parang nagbablog pag sumasagot. Eto na. Pakinggan nyo nga kababayan ha. At kayo na po ang humusga dito kung anong masasabi nyo po dito sa mga sagot ng inyong Manang Claire. Kasi parang sarcasm, naghahanap ng gulo. Ewan ko kung bakit ganito ang mga sagot ni Manang Claire. Matindi. Siya lang yung nakita ko na bawat sasabihin niya nag-escalation po yung mga sagot Talagang labo-labo. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, there had been speculations about the President's health lately. Kamusta na po ang Pangulo? Kung makikita nyo po, yan naman po ay talagang pinapakalat, siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapansin nyo po, siguro po, kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting, kasama po kami. At sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo.
Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At ang Mga kababayan, ayon na rin sa mga ibang komentarista mga kababayan na dapat daw ang magsasabi dito, doktor, hindi si Aling Claire, hindi si Manang Claire kasi mas may credible kasi mga kababayan pag doktor ang nagsasabi at nagpapaliwanag. Ang mga comment dito, bakit doktor ka ba, Manang Claire, na ikaw yung magsasabi na ganito ganyan? Yun pa yung mga komento ng mga ibang komentarista at ng mga analysis dito mga kababayan kasi nagpapaliwanag si Manang Claire, hindi naman siya doktor. So, yung mga kababayan natin naguguluhan ngayon kung ano ba yung totoo. Kasi dito mga kababayan, mas credible kasi pag doktor yung magpapaliwanag. Si Manang Claire, ang trabaho niya ay tagapagsalita ng palasyo. Pero pagka sa kalusugan na, kailangan yung legit na doktor, hindi yung legit na tagapagsalita ng palasyo. Kasi yun yung mga inaangal ng mga kababayan natin. Bakit si Manang Claire yung yung nagpapaliwanag? 'Di ba dapat doktor? Anong alam nito sa kalusugan ng Pangulo? Dapat doktor dapat. Yun yung mga komento mga kababayan. Ito yung mga nasagap ko sa mga ibang mga nagko-comment mga kababayan na babasa tayo ng mga comment section. Yung lahat ng mga sasabihin ko na galing sa akin, yung mga opinion ko ay galing po sa panaginip ko kagabi mga kababayan ha, para walang issue ha. O eto na, ituloy na po natin. Pagpapatuloy na natin ang pagsasalita ni Manang Claire dito. Kasi pansinin nyo po ha, kung yung mga tanong sumasakto ba sa kanyang mga sagot. Maliwanag ha. I-comment nyo kung tumatama ba yung mga sagot ni Manang Claire sa mga tanong ng mga reporter. Kasi kahit ako mga kababayan, magkakaroon ako ng reaction kasi parang yung tumbok ng ng tanong, iba yung sagot. Para yung parang mga kababayan, tinanong kita, kumain ka na ba? Ay alam mo, namasyal kami kahapon sa MOA Grabe, daming tao doon. Grabe, ayaw ko nang pumunta kasi parang ang hirap 'Di ba? Iba yung sagot. O, saan ka galing? Ay, nag-usap kami ni Kumare kanina. Ang dami niyang marites na naman. O, anong ulam mo? Ay, alam mo ba, ang ganda ng pinanood namin kahapon. Isang K-pop. Ang gulo-gulo ng politika. Grabe, mga ganun. Di ba parang ganun yung mga tirada? Okay, balik na tayo mga kababayan. Di ko na papatagalin ito. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, ma'am. Ma'am, there had been speculations about the President's health lately. Kamusta na po ang Pangulo? Kung makikita nyo po, yan naman po ay talagang pinapakalat. Siguro para palabasin na ang Pangulo ay hindi maganda ang kalusugan, not in good health. Mapapasin nyo po, siguro po kahit po yung mga media, halos araw-araw naman po ay nakikita ninyo ang Pangulo sa kanyang mga activities at sa kanyang pagsama dito sa alyansa. Maliban dyan ay mayroon pa rin po siya mga meeting, kasama po kami. At sa aking perspektibo, dahil nakakasama tayo mismo ng Pangulo, maganda po ang kalusugan ng ating Pangulo. Dahil kung hindi po maganda ang kalusugan ng ating Pangulo, malamang ay hindi na po siya nakakaganap ng kanyang mga tungkulin sa araw-araw. At ang aking pakiusap lamang po sa mga fake news peddlers, wag niyo pong gawa ng kwento ang Pangulo patungkol sa kanyang kalusugan. Hindi po yan maganda para sa ating bansa. Dapat po ipagdasal pa po natin na maging maganda ang kalusugan ng mga namumuno sa atin. At iwasan po nila na magbigay ng speculation kahit hindi po doktor ay nagpapakadoktor sa social media. Maricel Halili, So, TV5. ito na mga kababayan. Good morning, Yusek. Ma'am, may we have your reaction Ito, about matindi ito. the statement of Hanelet Avancenia congratulating the current administration for the situation of kidnapping and killings in the country? There was, I think, a sarcasm in her tone. Nakakalungkot dahil muli, mababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte.
Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Kaya kay Ms. Hanelet Avensanya, huwag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Huwag niyong gawing issue ito at gawin niyong katatawanan ang gobyerno. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Ms. Hanelet. Parang ikinatutuwa pa ba niya na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? Hindi ba dapat bilang Pilipino, nagkakaisa tayo upang ang bansa natin ay umangat? Hindi lamang para sa taong bayan at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas at ang mga Filipino ay nagkakaisa. Huwag silang gumawa ng gulo dahil hindi po yan maganda. Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng ganitong mga klaseng remarks o pananalita. Ang Pangulo po at ang administrasyon ay kinukundina ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Sa katunayan nga po, nagpatalaga na po ang Pangulo, nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson Ke. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po dahil hindi po nasisiyahan sa pagkakataong ito sa kanyang performance. Kaya po ang itinalaga ay si Police Colonel David Poklay na dati pong Criminal Investigation and Detection Group. Kasama po siya dyan dati. So, makakaasa po ang taong bayan at ang buong sambayanan na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Kaya muli pinapanawagan. O mga kababayan, isiningit na naman yung EJK. Ang tinatanong po, yung nangyayaring kidnapping. Mga kababayan, ba't ganon? Manang clear. Parang yung yung dito, kay yung mga kasagutan mo. Nandito yung isa ring kabilang iniisip mo. Yung isa si Duterte. Ano yun? Meron po kayong Duterte disease syndrome. Ba't ganon? Ba't lagi nyong sinisingit si Tatay Digong sa mga banat nyo? Dapat ganyan. Ang tinatanong dito yung sa kidnapping po bakit lumalala? 'Di ba mga kababayan, bakit nyo isisingit yung EJK? O kayo po mga kababayan, o lahat ng mga sinasabi ko, mga panaginip ko lang ito kasi nanaginip ako kagabi na meron akong napanood na spokesperson na laging sinisingit si Tatay Digong. At kung ano yung sagot, at kung ano yung tinatanong, iba yung sagot. Laging nagkakaroon ng ng away, nagkakaroon ng parang naiinis yung mga viewers, naiinis yung mga ang laging sinasabi, Duterte, masama si Duterte, walang nagawa si Duterte. Laging ganun parang ganun yung sinasabi ni Manang Claire 'di ba? Tignan nyo ang tinatanong yung about sa kidnapping. Ay yung sagot sa EJK. 'Di ba mga kababayan? Kayo po ang sumagot dito, kayo po ang magbigay ng opinion. Okay ho ba yung mga kasagutan ni Manang Claire dito? Pati yung comment ni Hanelet Avancenia, nagsabi lang na kinongratulate itong nangyayaring kidnapping. Yung media naman parang inapuyan, sinindihan na parang ano pong masasabi niyo po kay Hanelet dito sa remarks niya na parang there was sarcasm in her thought, mga ganon. Anong masasabi niyo mga kababayan, 'di ba? 'Di ba?
Kayo po ang humusga, bakit laging isinisingit ni Manang Claire si Duterte, yung EJK na sinasabi. 'Di ba mga kababayan? Pero ito, to close the topic mga kababayan, nung panahon ni Tatay Digong, pag may mga ganito po, alam nyo nangyayari sa mga kidnappers, yung kidnap for ransom, alam nyo na, hindi po pinapatawad ni Tatay Digong yan. Kaya nung panahon ni Tatay Digong, takot yung mga ganitong mga kriminal, yung mga pangingidnap, talagang inuubos si Tatay Digong. Kaya nung panahon niya, kung hindi ako nagkakamali ha, parang walang nangyaring kidnapping noon. I-correct nyo po ako kung mali po ako, mga kababayan. Kaya ang masasabi ko dito kay Manang Claire, wala namang problema sa mga sagot mo, pero minsan sumasablay po kayo. Kasi ang lagi nyong binibigyang diin si Tatay Digong, yung mga EJK na yan. Hindi ho ba kayo nakinabang sa EJK ni Tatay Digong noon na naging payapa yung paligid? Yung sa gabi, makakalabas ka ng maayos, makakauwi ka ng maayos. Ngayon, sumakay ka lang ng jeep ngayon. Yung mga loko-loko, talagang nananakot pa pag hindi ka nagbigay ng barya. Talagang dilat na dilat yung mata. Nakakatakot ngayon, mga kababayan. Lalo dyan sa parte ng Metro Manila. Ang daming mga sumasakay ng mga kung sino-sino na bigla na lang hahablutin yung kung anong bagay na meron sa'yo. Tapos pag hindi mo binigyan, may dalang panusok. Grabe ngayon mga kababayan kasi alam nyo na, parang walang takot yung mga gumagawa ng krimen ngayon. O kayo po mga kababayan, anong masasabi nyo po ngayon? Anong reaction nyo dito sa sinabi ni Manang Claire ngayon na parang nag-e-escalate na naman ng away? Nung nakaraan sa Net 25, nagkaroon na naman ng escalation, uminit na naman, nagkaroon na naman ng bardagulan. Kasi naman Manang Claire, ewan ko ba bakit ganyan yung style nyo sa pagsasalita? Para kayong laging naghahanap ng kaaway na kapitbahay. Parang laging ang tirada nyo manginis na hindi man lang kayo makapagsalita ng banayad at kalmado. Yung mga nakaraan naman na mga spokesperson ng palasyo, laging humble, laging laging chillax lang. Wala akong napapansin noon na talagang nagkakaroon ng mga ganyan. Kaaway reporter, pag hindi maganda yung sagot, babardagulin. Iba ang sagot, babardagulin ulit. Parang nangiinis, ganyan. Pero Manang Claire, kung ano po yung opinion mo dyan, nasa sayo yan. Kami kasi, mga Pilipino kami. Sana, ibahin nyo yung tirada nyo. Sana maging kalmado po kayo. Maging okay po yung mga sagot nyo. Hindi lagi kayong parang naghahanap kayo ng gulo palagi. Okay mga kababayan, yan lang po ang ating bahagi. Anong masasabi nyo? Uulitin ko, lahat ng mga opinion ko dito at mga sinasabi ko ay mga panaginip ko kagabi na merong isang tagapagsalita na laging ang tirada ay naghahanap ng away. Mga kababayan, salamat po sa isang share, sa isang likes, sa isang subscribe para dumami po tayo. Mas madami, mas masaya. Mabuhay po mga kababayan.